Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, nakakalungkot man kabibig. Parang mai-impeach si VP Sara for the second time sa Kongreso. Bali-balita ngayon, ayon kay Tere Ridon, 215 kongresista na ang pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara. Talunan si VP Sara sa Kongreso. Para yatang hindi sila takot sa sinasabi ng INC na magiging blacklisted sila hanggang sa kapu-apuhan itong mga pipirma at mag-say yes sa impeachment or pabor sa impeachment ni VP Sara. Sa araw na ito, i-share ko sa inyo kung ano ang i-share ng isang kongresista. Nabasa lang natin ngayong mga kabibig kasi marami na kasi ang gustong malaman. So far, ito early House tally shows 137 votes enough for Sara Duterte impeachment. Oh, yan. Vice President Duterte appears on about 47 lawmakers from the party list coalition foundation incorporated PCFI are supporting the charges. Party Secretary General Tingog Representative Jude Asidri said on Thursday, pushing the initial impeachment tally with the National Unity NUP ang lakas CMD to a minimum of 137 votes. Sabi ni Asidre, as we started to go through the evidence, our argument that the vice president should be impeached become clearer and polished. O sabi niya, only 106 votes are needed to elevate the charges to the Senate, which will act as an impeachment court and try Duterte. Bicol Saro Representative Terry Ridon said on Tuesday there were nearly 200 votes to elevate the charges, while Deputy Speaker Ronald Puno and Lano del Sur Representative Sia Alonte Adjong put the count at 180 on Wednesday. So, meron sila mga numero na sinasabi mga kabibig na yan na, tama na ang numero para ma-impeach si VP Sara sa Kongreso. So with these numbers, mga mention nila kay Teriridon 200, kay Puno 180, and so on and so forth, kay Asidre 137, yung mga numerong hawak nila ay talagang lagpas sa 106 kung saan impeach na si VP Sara mga kabibig. Wala, grabe sila, no? 'Di ba? Ay, naku mga kabibig. Talaga ang iniisip. Sabi, ito just in, mga kongresistang pabor sa VP Sara impeachment umabot na umano sa 215 ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kahintulad din ito ng bilang ng signatory sa unang impeachment complaint ni VP Sara Duterte noong 2025. Yan kabibig. So sabi naman ni Jesse Singson, when numbers are high, the offer is good. Oh. Kaya umutang na naman ng 1 trillion pambayad sa mga bumoto sa impeachment. Flood Control Ghost Project Mastermind panagutin. Magkano naman kaya ang gastos ng mga Pilipino para pambayad sa pipirma sa impeachment? Di ba pwedeng pagbotohan ng taong bayan kung payag sila sa impeachment? Parang taong bayan na ang mag-decide? Oh. Another kabanang bayan na naman ang nilustay sa mga pumirma. Di ba pwedeng pagbutuhan din nila ang issue ng flood control at maleta para malaman din side nila from Muarit. Ito kabibig, na-interview si Representative Paulo Marcoleta kabibig. Ito ang kanyang ibinahagi. Nagtatawag ang House leadership. Yung mga projects nila i-hold, yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi ang mga soft projects daw. Pati yung mga medical assistance like nila at AX, ayuda, ay magiging apektado. Kaya sila ay talagang nag-iisip kung talaga bang sila ay boboto ayon sa kanilang konsensya o talagang magpapapalit doon sa ninais ng leadership. Hala, galing yan kay Marcoleta, Paulo Marcoleta kabibig. Ito papanood ko sa inyo ang kanyang interview
at meron siyang ibinulgar, grabe. As in harap-harapan na 'to. Let's watch this video. Kung unahin ko itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Ano? Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi, Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. Kung unahin ko itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Ano? Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? You hold. Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. Kung unahin ko itong issue ng... Grabe, no? Ito, as in shocking. Na-shock ako. Ang revelasyon. Impeachment laban kay Vice President leadership. I-hold ang mga projects, pati yung medical assistance at AIX. Apektado, pati mga soft projects, apektado daw sa mga hindi pipirma pabor sa impeachment ni BP Sara. Ganun katindi, ganun ang, so it's more on politika. It's more on politika talaga, kabibig. Kasi yung konsensya ng mga kongresista natatabunan ng pera. Yung ayaw nilang pumirma sa impeachment natatabunan dahil kinontrol sila. Kasi i-hold yung mga projects na itong mga projects na ito ay kailangan ng taong bayan. So ang taong bayan ay nagiging hostage. Ang taong bayan ang magsasuffer. Diba? Kawawa naman ang taong bayan, no? Diba? Parang itong silent martial law. Kasi tayong mga pobre ang naaapektuhan sa mga kadramahan nila. Sa mga nais nilang ma-impeach si BP Sara. Sa mga gusto na hindi makaupo si BP Sara sa 2028. Sa mga takot na makaupo si BP Sara at makulong sila sa 2028. Diba? O ito ito yung ni Congressman Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Tingnan nyo. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Tama. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim
that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocation sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Posible. Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Ito ang komento ng ating mga netizen. Tama po kayo, Congressman Igay. Gusto kita ka-TDS ako kasi nasa tama ka sa napakinggan ang iyong boses. Wow, God bless, sir. Ito ang gusto namin marinig eh. Halata naman takot silang magiging pangulo si Sara pero wala silang magagawa kasi gusto ng marami si Sara. Mabuhay po kayo, Congressman. Nakikipaglaban sa korupsyon. Isa ka pong tunay na nagmamahal sa bayan natin. Kasi walang kahintulad ang hayupang ginawa ni Bongbong Marcos sa lahat ng
ng naging Pangulo ng Bansa. Nagdudusa ang mamamayang Pilipino dahil sa kasakiman ni Bongbong Marcos at Romualdez sa pera. From Vilma Peters. Panagutin ang tunay na mastermind sa flood control corruption. Yes, tama po kayo, Kong Ikay. 100% agree, Kong Ikay. Erese, mabuhay ka. Saludo po sa iyo, Mr. Erese. Yung kabibighan, narinig nyo ang statement ni Congressman Erese. In fact, mga kabibig, si Congressman Erese, mga kabibig, ay talagang sinaluduhan ni Senator Robin Padilla. Yes, mga kabibig. Saludo si si Senador Ruben Padilla sa statement ni Congressman Erese kahapon. So ito, mga kabibig, i-share ko sa inyo kung paano ito binigyan ng opinion ni Senator Ruben Padilla, yung statement ni Congressman Ikay. Si Congressman Erese ng Caloocan ay hindi PDP, hindi KBL, hindi PFP, hindi lakas, ito ay isang liberal. Sa madaling salita, siya na ang pinakabalansi sa lahat ng mga nagsasalita. Kaya mga kababayan, makinig at panoorin ang kanyang mga pahayag patungkol sa impeachment ng Kamara. Sa mga oras na ito na umiiral na ang galamay at demolisyon ng mga makapangyarihan at impluwensya ng salapi at dayuhan, mainam na ang pagkunan ninyo ng katwiran ay yung walang interes sa Duterte at Marcos. Hindi po kayo maliligaw sa kanyang mga pahayag. Yun ang statement ni Senator Ruben Padilla. Where in fact, shinare ito ni Congressman Erese at ito ang kanyang sinasabi. Kinikilala ni Senator Ruben Padilla ang malinaw at balansing paninindigan ni Congressman Igay Erese, isang leader na hindi nakatali sa anumang partido kundi sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Sa gitna ng maiingay na usapin at makakasalungat na interes, lalong tumitibay ang pangangailangan pakinggan ang mga leader na walang kinikilingan. Patuloy ang malinaw at balansing pagsusuri ni Kong Igay sa mga isyong kinaharap ng bansa, kabilang ang usapin ng impeachment sa Kamara. Sa panahong marami ang naapektuhan ng impluwensya at ingay ng politika, mahalagang mananaig ang boses ng paninindigan, isang boses na pinipiling manatili sa tama. Diba? So, parang nakita ni Senator Ben Padilla na tingnan nyo ito si Congressman Igay, balansi lang ang kayang tinitingnan. It's more about the Filipino people. It's more about pananagutin ang dapat panagutin. It's more about accountability at totoong transparency. Yung sabi na Congressman Igay, itong impeachment ni BP Sara ay disenyo ng Marcos administration. O doon pa lang, nakikita na ni Congressman Igay na si Sara dapat nga panagutin, pero hindi naman yung gamitin ang mga neutral na mga ahensya ng gobyerno para mas lalong idiin si BP Sara at the fact na, sabi nga ni Congressman Igay, they're fishing expedition. Naghahanap sila ng ebidensya. Diba? So ikaw kabibig, ano ang inyong reaction ngayon na parang talunan na si VP Sara? Parang dumadami na ang mga kongresista na pabor sa impeachment ni VP Sara. Sabi nga ni Congressman, ni Representative Paulo Marcoleta, nagtatawag ang majority, i-hold ang mga proyekto, mga soft project, mga infrastructures, pati ang tawag dito, ang AIX, ang mga ganun kabibig ba, pati ang medicinal something, the medicine thing, diba, i-hold nila. So kung ako ang congressman, iisipin ko, ang konsensya ko, nasa sa aking mga constituents. Kawawa naman sila kung wala akong makuhang budget. Tapos ang konsensya ko, bakit ako papabor sa impeachment na alam ko naman itong political. So napakagulo magdesisyon. At isipin nila, 2028 na. Kung hindi ma-impeach si BP sa Senado, I'm sure tatakbong presidente na nanalo yan, babalikan kami. Pero sabi ni VP Sara, hindi ako vindictive. O ito kabibig ha, ito yung sinabi ni VP Sara, panoorin natin ang kanyang statement kung meron ba, ito kabibig ha, vindictive ba siya or hindi? Ito. Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi.
Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban si Speaker Nogales. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Tama. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? So, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basihan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Tama. Removing the person who doesn't agree about the BBM administration. Yun din ang sabi ni Congressman Erese. Ikaw, Kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? As expected naman yung Kabibig, talo talaga si BP Sara dyan sa Kongreso. Ang mga congressman na, ang sasabi, 180 na, 215 na, so panalo na sila. Yun lang, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.